Imagine, isang magandang Sabado ng hapon, meron kang kape sa mesa, day off mo, wala kang iniisip na trabaho, wala kang iniisip na financial statements o kung ano man iniisip niya sa kanya-kanya ng profession. Nakarelax ka sa bahay habang nakikinig ng Trash Taste Podcast at naglalaro ng pinaka-best na laro na nagawa sa buong mundo. Fallout New Vegas. As much as gusto ko na tungkol sa Fallout New Vegas tong video essay na to, hindi ko pa kaya at siguro gagawin ko in the future kapag lumaki na yung channel. So, thank you. Sana kumain ka ng matiwasay. Tapos biglang walang kuryente. Nasira na ang serene moment mo. 1993 Manila Blackout Crisis. Laging merong pangaral ang mga boomers para sa atin. Maligo ka araw-araw, respetuhin mo ang nakakatanda, huwag sumama kung kani-kanino, huwag ka makinig kay Pinoy Extreme, huwag ka makipag-away. Pero meron ding mga condescending na pangaral katulad ng noong kami nga noong araw naglalakad kami ng 67 million kilometers uphill, papunta pabalik lang para makapasok sa eskwelahan. Pero ang isa sa mga pinakakinaiinisan ko ay ito. Nakaasa kayo lagi sa kuryente, wifi at iba pa. Pag wala na yung mga yan, hindi kayo mabubuhay. Are they wrong though? I mean, naiinis ako kapag nawawala ng kuryente, pero hindi dahil hindi ako makapaglaro ng Fallout New Vegas, pero parte na yun ng buhay ko. Imagine, electric current, isang super insignificant thing para sa ibang tao. Pag wala, babagsak ang buong mundo. So, hypothetically, paano nga kapag nagkaroon ng sunod-sunod na blackout sa bansa sa span ng ilang taon? Well, wag na tayong gumawa pa ng hypothetical. Case and point, 1993 Manila Blackout Crisis. Noong 1990, nag-start nang magkaroon ng mga blackouts at power shortages sa Pilipinas, especially sa Metro Manila. Iniwan na tayo ni Kidlat dahil masyado na tayong bastos. Huwag kang bastos! Sa Manila alone at sa ibang parte ng Luzon, nagkakaroon ng brownout up to 10 hours araw-araw na umaabot ng 6 months. What the fuck? Well, madaming rason kung bakit. Lumang infrastructure, corruption, fraud at iba't iba pang issue sa Pilipinas na sana I fucking hope na naayos na after all these years, no? DPWH. Pero ito mga marites, ang chismes. Dahil Pilipino tayo at mahilig tayo sa chismis. Si President Ramon ang nagmana ng power crisis dito sa Pilipinas. Well, pinamana yon ng dating presidente na si Corazon Aquino. Pero hindi doon nagtapos ang sisihan dahil ang power crisis, katulad lang ng napakaraming problema ng Pilipinas noong 1900s, ay galing kay Ferdinand Marcos Sr. Oh, who fucking knew? Nung maluklok bilang Pangulo si Corazon Aquino, sinira niya ang allegedly corrupt na Energy Department na nagkaroon pa ng lawsuit laban sa dating Pangulong Ferdinand Marcos dahil ang kumpanyang Westinghouse Electric Corporation na buhay pa hanggang ngayon ay binayaran siya umano para sila ang magtaguyod ng Bataan Power Plant. Anong nangyari sa lawsuit? Ewan, parang bribe pa din. Depensa ng Westinghouse na binayaran nila ng $2.1 billion na allegedly bribe kay Marcos Sr. ay standard fee lang ng lobbying sa Pilipinas. Holy shit. Opinion ko lang, makakuha ko ng $2.1 billion bilang isang special sales representative. Man, di na lang ako mag-i-accountant po. Tuloy sa kwento. Anong ruling ng court? Na-clear ang Westinghouse ng charges at nagbayad sila ng 20 million sa Pilipinas noong 1996. So, anong nangyari? Inamin ng Westinghouse na binayaran nga nila ang
quote-unquote, golf associate ni Marcos na si Herminio Decini ng $17 million. O para sa mga degenerates dyan, pwede ka na makabili ng 12,151.53 Luna Hardhead 164cm 5 feet 4 E-cup silicone lifelike sex doll Iron Tech doll original USA stock para ma-secure yung kontrata sa Bataan Power Plant. Pero bilang commission niya, like, putang ina sana all. Hindi na nila sinama si Decini at Marcos sa kaso para hindi daw maging komplikado pa yung lawsuit, pero magkakaroon din ng charges doon sa dalawa. Balik tayo kay Aquino. After ng People Power Revolution at pagtatayo natin ng democracy, ano nangyari sa Bataan Power Plant? Well, lahat ng articles na nabasa ko, sinabi nila na Aquino mothballed the power plant. Which is weird para sa akin. I mean, hindi yung pag-mothball, pero isa to sa mga weird nouns na ginagawang verb type thing na nakakainis isulat. Anyway, kung isa-search natin sa Google ang term na mothballing ay ang action ng pag-deactivate or pag-store ng isang bagay for future use. I mean, gets ko naman, ang pinaka-issue ng Bataan Power Plant ay safety at mahirap i-risk ang safety ng mga Pilipino sa agarang pag-activate ng plant. So, ang energy crisis ay sanhi ng korupsyon sa government sa termino ni Marcos Sr. Ano pa bang bago? Kung ganon, bakit meron pa ring power crisis sa termino ni Ramos? Kasi wala ding ginawa si Cory about it. Hindi to away ng kung sinong mas tanga, yung dilaw ba o yung taong naging presidente ng 20 years, which is very not democratic at all. Dahil at the end of the day, concerning only tong issue na to, ceteris paribus, pareho silang tanga. Pero tama na muna ng politics. Balik tayo sa blackout crisis. Hindi natin masyado na-appreciate, pero ang mga tao sa Pilipinas around this time ay nangangapa sa dilim. Well, literally. Ang Manila specifically, parang isang ghost town. Ang headcanon ko tulad siya ng Silent Hill or yung town ng Prehavel sa Fear and Hunger Termina, less the fog. Pero still, it is one of the worst times ng Philippine history. Off topic, pero base sa dalawang videos ko sa YouTube, alam nyo naman na isa ako sa mga avid fan ni Paulol. Hindi ako galing sa current na Paulol, hindi galing sa golden age era ni Paulol, hindi sa 6K subs ni Paulol, kundi sa Dota vids ni Paulol. Yes, ganun ako katagal ng fan ni Paulol. At siguro, ang pinakapaborito kong video ni Paulol ay walang iba kundi ay ang Pinoy Snacks Tier List, of course, baby! Okay, hindi yung joke, pero ang pangalawang pinapaborito kong video ni Paulol ay ang philosophical video niya nung walang kuryente. Totoo na ang mga tao ngayon ay unfathomably reliant masyado sa kuryente. Heck, kung gusto mo na ma-experience yon, laruin mo yung The Long Dark at baka makagawan din natin yun ng review soon. Pero, paano ba mamuhay sa gitna ng 1993 blackout crisis? Yung mga articles na nabasa ko ay inuulit-ulit ang katagang 12 hours tapos isang creepy na adjective like 12 hours of hell, 12 hours of reality, or 12 hours of darkness. At yeah, kung nakakagimbal yung tunog ng mga salitang yon ay dahil yeah, it is. Dito din nakita ang separation ng mga mayayaman sa mga salat sa buhay. Kung ang bahay mo ay may ilaw, malamang sa malamang, meron kang gen set or generator set na kung ikukumpara sa ngayon na ilan sa mga kabahayan ay common equipment na, pero noon ay isa sa mga luxuries. Isa kong privilege fuck na full-blooded Ibaloy na nakatira sa Baguio, kaya hindi ito yung unang lumabas sa isip ko, pero sobrang init siguro ng mga panahon na yun, no? Imagine walang electric fan at hindi rin gumagana kung ano-ano pang mga aparato. So, paano na-resolve ang issue? Well, naalala niyo pa ba yung sinabi ko na ipinasara ni Cory yung Department of Energy dahil sa corruption surrounding the Marcos Sr. administration? Ibinalik yun ni Ramos at hindi lang yan, nakipagkontrata din siya sa ilang mga energy business or private sector na mostly ay mga local cooperatives na,
active pa rin ngayon. So kung nagtataka ka, yung Beneco, Meralco, yes, cooperatives yung mga yon. Nagkaroon din ng incentives ang gobyerno para sa mga independent power producers, kasama na dyan ang ilang mga power plants, solar panels at iba pa, windmills, etc. Nagkaroon din ng rehabilitation ng power plants na itutuloy-tuloy hanggang ngayon at nagkaroon din ng malawakang campaign kung paano magtipid ng energy. So baka matanong nyo, Ringe, para saan tong video na to? So what? Bakit ko ito kailangan malaman? Dahil ba para di maulit ang past? Para ba ma-appreciate natin ang kuryente na lagi nating tinitake for granted? Para meron ka ma-content? At ang sagot ko naman ay yes. Paalam!